update muna tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Mirasol. So itong si Mirasol ay nananatili sa tropical depression category at kaninang 10 p.m. ito ay huling namataan sa layong 65 kilometers southeast ng Kasiguran, Aurora. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot na 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, yung low pressure area na binantayan natin ng mga nakaraang araw dito sa ating West Philippine Sea ay tuluyan na nag-dissipate. Pero meron tayong panibagong low pressure area na binabantayan dito sa labas ng ating PAR at ito'y huling namataan sa layong 1,320 kilometers east ng southeastern Luzon. Kung makikita po natin, naka-orange po itong bilog, meaning medium chance po ito na maging isang ganap na bagyo. Mababa ang chance na maging ganap na bagyo within the next 24 hours, pero nakikita natin sa mga susunod na araw, mataas ang tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. Dahil dito, may posibilidad na may bagyo po ulit tayo next week. Samantala, dahil dito meron po tayong bagyo, meron din tayong southwest monsoon or habagat na nakakaapekto dito sa may Palawan, western section ng Visayas at Mindanao. Dahil dito po kay Mirasol na tropical depression, ang pinakamataas po nating itataas na tropical cyclone wind signal ay number 1 po muna. So inaasahan natin yung malalakas na hangin dulot nito ni Mirasol dito sa may Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northern at eastern portion ng Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora. Pati na rin dito sa may Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, Polillo Islands at northern portion ng Camarines Norte. Ito po yung tinggil po sa hangin na dala neto ni Mirasol. Yung next po natin ay tungkol naman sa ulan na magiging dulot neto ni Mirasol. So inaasahan po natin ay makakaranas ng 100 to 200 millimeters of rain dito po sa mga color orange natin sa may Isabela, Quirino at Aurora. Inaasahan naman po natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Apayao, Cagayan, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Dulot po neto mga pag-ulan, inaasahan po natin yung mga pagguho ng lupa at mga flash flood. So, iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Dahil dito sa paggalaw neto ni Mirasol, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Para naman sa magiging track neto ni Mirasol, kung makikita natin, dito sa ating track, mataas ang tsansa na ito'y maglandfall dito sa may northern portion ng Aurora or dito sa may Isabela. Pero kung makikita natin, bilang isang ganap na tropical depression. So nakikita din natin, paglabas niya ng ating kalupaan, may chance po siya na maging isang ganap na tropical storm. Pag tropical storm po, ang pinakamataas nating tinataas ay tropical cyclone wind signal number 2. Kung sakaling magkaroon po ng changes sa track netong si Mirasol at mag-northward po ito, hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito yung manatili lamang sa ating coastal waters. Pero regardless po kung ito'y magla-landfall or mananatili sa ating karagatan, inaasahan pa rin po natin, meron pa rin tayong mga tropical cyclone wind signal na itataas, dulot na rin sa lapit neto sa ating kalupaan. At inaasahan pa rin po natin yung mga pag-ulan na dala netong ni Mirasol.